Familiar ba kayo sa santang nasa frame na yan? Yan po ay si Santa Maria Gorete. At itong lalaki namang ito, siya naman si Alessandro, ang lalaking sumaksak ng 14 times sa santang ito. Maraming mga nagsasabi na ang lalaking ito na sumaksak kay Saint Maria Gorete ay may posibilidad na maging santo rin. Marahil siya ang magiging patron ng mga addicted sa pornography at ng mga bogli. Kayo na lang, ulit-ulitin nyo kung anong ibig sabihin ng bogli. Sinasabi kasi na hindi lang nung araw kung kailan sinaksak si Saint Maria Gorete, pinakita niya yung pagiging heroic, yung paglalaban niya para mapanatili yung kanyang virginity. Kundi, bago pa mangyari yung araw na yon, bago pa siya saksakin, bago pa siya mamatay, etong si Alessandro, meron na siyang mga ginagawa. May mga advances, may mga paramdam, may mga, alam mo na yun. Kaya naman itong ating santa ay iwas na makasama sa isang lugar na sila lang, itong si Alessandro. Kung alam niyo naman yung kwento ni Saint Maria Gorete, sinaksak po siya ng 14 times pero hindi pa siya namatay doon na. Nabuhay pa siya ng mga 24 hours and nadala pa siya sa ospital kung saan tinanong pa siya if papatawarin niya ba itong lalaking ito. And then sabi niya, yes, papatawarin niya kasi gusto niya itong makita sa langit. Nakulong po ito, nasentensyahan siya ng 30 years, pero sa mga unang taon, parang hindi siya kinakakitaan ng pagbabago or hindi siya nagre-repent. Hiniwalay nga siya sa ibang mga nakakulong kasi nga nananakit siya. Hanggang sa after 6 years, sa isang panaginip, nagpakita ang batang ito, si Saint Maria Gorete, kung saan hinandugan niya ng 14 lilies itong si Alessandro. Same number ng mga sugat na kanyang natamo. And simula doon na nagsimula yung pagbabago, yung conversion ni Alessandro. Diba nasentensyahan siya ng 30 years pero mas napaaga yung kanyang paglaya. 27 years after niyang makulong, nakalaya siya. Isa sa pinakauna niyang ginawa after niya makalaya is pumunta siya sa nanay ng batang ito at doon humingi siya ng tawad. And during the canonization of Saint Maria Gorete, sinasabing present din si Alessandro kasama yung nanay at pamilya ni Saint Maria Gorete. And that was the very first time na ginawa yung canonization sa labas ng St. Peter's Basilica dahil sa dami ng nag-attend. And after noon, nabuhay siya as lay brother kasama ng mga Capuchin. And doon ang kanyang trabaho is all around, porter, gardener. Siguro ang iba sa inyo mag-iisip na, ay, pwede pala yun. Makapatay ka lang ng santo, magiging santo ka na rin. Hindi po yun dahil doon. Sinasabing may posibilidad siyang maging santo as model din siya para doon sa mga addicted nga sa pornography at mga bogli. At yung kwento ng kanyang conversion is very inspiring din. So, tingnan na lang natin if sooner or later, i-introduce din yung kanyang cause to sainthood. Malay natin. Hanggang dito na lang muna, Chengas and Faith. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat!